lahat kayong may malaking atraso sa akin ay makakatikim ng lupit at bagsik ng aking paghihiganti. Ikaw ang may kagagawan sa pagkamatay ng pinsan ko? Lalaking manika na may hawak na kutsilyo! Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Ang manika ay nagbibigay aliw sa mga kabataan. May pagkakataon pang maging ang ibang nakatatanda ay nalilibang rin sa manika. Pero maniniwala ba kayong may manikang pumapatay? Hindi ka panipaniwala, pero yan ang patototohanan ng ating letter sender na nagpapatago sa pangalang Mercy. Dear Sir Wilmore, taong 2000 nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyong channel. Nooy mahigit 1 taon pa lamang nakalalaya ang napangasawa kong si Saldi na isang dating bilanggo. Ang asawa ko na labis na kinatatakutan ng dati kong kaklase sa high school na si Norma. Mercy? Totoo bang sinabi mo? Totoo. Nakalaya ng napangasawa kong si Zaldi. Na kilala mo pala. Hindi ko pa malalaman kung hindi nagkataong nagsimba tayo dito sa bayan at nagkita tayo rito sa labas ng simbahan at nagkabalitaan. Bakit parang hindi ka makapaniwala na nakalaya ng asawa ko? Kasi akala ko hindi na siya makakalaya pa Dahil balita ko, nung nakulong siya sa city jail, napaaway siya sa kasama niyang bilanggo na napatay niya. Kaya nalipat siya sa pambansang bilangguan. Mahigit 10 taon nga siyang nakulong doon bago siya nakalaya. Habang nakakulong pala si Zaldi, nagsusulatan kayo. Hanggang nagkaroon kayo ng relasyon, kaya paglaya niya nagpakasal kayo sa huwes. Oo, ganun nga. Gaya ng naikwento ko sa'yo kanina. Pero, teka Norma, bakit parang ligalig ka na nakalaya ng asawa ko? Hindi sinagot ni Norma ang tanong ko, Sir Wilmore. Pero ipinaalam niya sa kanyang asawa ang labis niyang kinatatakutan. Joel, natatandaan mo si Zaldi? Yung makulit na naniligaw sa akin bago tayo naging mag-asawa? Oo, natatandaan ko siya. Nang maging magkarebal kami sa panliligaw sa'yo at naging magkarelasyon tayo, nagalit siya sa akin. Kinumpronta niya ako at inutusang lumayo sa'yo. Nag-away nga kayo noon. Nang hindi kasi ako pumayag sa gusto niyang layuan kita, sinapak niya ako. Kaya napilitan akong patulan siya.
Kung wala nga umawat sa amin ni Zaldi nun, baka nagkamatayan kami. Masyadong mapusok ang taong yun. Ang ganong ugali niyang dahilan kaya nangilag ako sa kanya at binigo ko siya. Pero nung malapit na tayong pakasal, pinasok niya ako sa kwarto ko at tinangka niya akong pagsamantalahan. Mabuti na lang dumating si Mark at pinagtanggol ako. Kaya hindi nagawa ni Zaldi ang gusto niya sa akin. Dahil nga sa pagtatanggol sa'yo ng pinsan mong barangay tanod, nakulong si Zaldi. Pero habang nakakulong si Zaldi, nagbanta siya na kapag nakalaya siya, maghihiganti siya sa lahat ng naging dahilan ng pagkakakulong niya. Sir Wilmore, labis na ikinatatakot daw ni Norma na makabilang sila ni Joel sa paghihiganti ng asawa ko. Paghihiganting isinakatuparan ni Zaldi isang gabi. Mark, Zaldi? ako nga. Malas mo na tiyempohan kung mag-isa ka nagroronda sa madilim na kantong to. Siguro naman hindi mo pa nakakalimutan ang banta ko sa'yo nun. Huwag ka magkakamaling gumawa ng masama. Hindi ka sasantuin ng aking batuta. Tignan ko lang kung may labang ka sa aking manika. Dolo. Panginoon! Alam mo na ang gagawin mo. Apo, Panginoon. Ano to? Manika? Lalaking manika na may hawak na kutsilyo. Naglalakad at nagsasalita. Kumilos ka na, Dolo. Sundin mo na ang utos ko. Sa utos daw ni Zaldi, mabilis na lumundag ang manikang may hawak na patalim, Sir Wilmore. At sinaksak sa liig ang barangay tanod. Nasugatang bumulagta, nagkikisay hanggang malagutan ng hininga na tirik ang mga mata. Bagay na labis na ikinatuwa ni Zaldi. Magaling, Dolo. Nagampanan mo na walang sablay ang utos ko. Napatay mo ang tanod na iniutos kong tudasin mo sa gabing to. Dapat lang mangyari yun sa kanya. Malaking atraso niya sa akin. Dahil sa pakikialam niya, nabulilyaso ang pag-rape ko sana sa babaeng matagal ko nang pinagpapantasya ang maging akin. At napreso ko. Kaya na makalaya ako, nag-aral ako ng karunungang itim. At sa tulong ng isang matandang nakarancho ko sa loob, at kasabay na nakalaya ng isang gurang na may kaalaman sa black magic. Bago siya natoda sa katandaan, naturuan niya ako makalikha ng tulad mo. Isang alipin na susunod sa lahat ng utos ko. Isang manigang nagkakaroon ng buhay at pumapatay. Lingid kay Zaldi, nagising ako sa pagdating niya, Sir Wilmore. At palihim akong sumilip sa siwang ng bintana sa likod bahay. Kaya nanginig ako sa takot nang marinig ko ang lahat ng mga sinabi niya. Habang kinakausap ang karga niyang lalaking manika na kasing laki ng 3 taong gulang na bata, na itinago niya sa likod ng aming aparador. At palihim na kinakausap kapag inaakala niyang tulog ako.
Magpahinga ka muna, Dolo. At sa mga susunod na gabi, magpapatuloy ka sa pagsasabog ng lagim upang makapagiganti ako sa lahat ng mga taong may malaking atraso sa akin. Sa laki ng takot ko, nagtulog-tulugan ako nang pumasok sa kwarto namin ang asawa ko, Sir Wilmore. At binala kong alamin kung sino ang mga taong paghihigantihan niya. Kinabukasan, nagpunta ako sa burol ng Barangay Tanod na napabalitang pinatay ng isang manika. Norma, bakit niyaya mo ako rito sa labas ng punerarya? Para hindi marinig ng mga nakikipaglamay sa burol ng pinsan ko ang pag-uusap natin, Joel. Mommy? Diyan ka muna sa tabi ng mga auntie mo, Aubrey. Pati ang anak natin ayaw mo nang palapitin sa atin. Kasi... Oh, bakit ka napaiyak? Natatakot ako, Joel. Sa pagkamatay ni Mark. Naalala ko uli yung banta noon ni Zaldi na paghihigantihan niya ang lahat ng taong naging dahilan na pagkakakulong niya. Huwag mo ang takutin ang sarili mo. Alam mo, kabilang tayo sa tinuring ni Zaldi na may malaking atraso sa kanya. Dahil binasted ko siya. At umistigo pa ako laban sa kanya kaya nakulong siya. Hindi kaya nag-umpisa na si Zaldi sa kanyang bantang paghihigante? Hindi kaya kagagawa niya ang pagkamatay ng pinsan ko? Hindi kaya si Zaldi ang dahilan ng paglitaw at pagsabog ng lagim ng manikang pumapatay? Sa pag-uusap ni Norma at ng kanyang asawa, napalihim kong pinakinggan Sir Wilmore. Nalaman kong kabilang nga sila sa balak paghigantihan ni Zaldi. Dahil noong nakakulong pa ang asawa ko, nabanggit niya sa akin na bago niya ako nakilala, may ibang babae siyang nagustuhan. Pero labis-labis niyang kinamuhian nang biguin siya. Ang babaeng naging dahilan kaya nakulong siya. Kaya sinekreto ko si Norma. Uy, malayo-layo na tayo sa burol ng pinsan ko, Mercy. Ano bang importanteng bagay ang sasabihin mo kamo sa akin? Norma, mag-ingat kayo ng asawa mo. Bakit? Sabihin mo, Mercy. Bakit mo nasabing mag-ingat kami ng asawa ko? Bakit? Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong sa akin ni Norma, hindi ko nagawang sabihin ang gusto kong sabihin sa kanya, Sir Wilmore. Natakot kasi akong baka ako ang pagbuntunan ng galit ni Zaldi na kabisado kong masamang magalit. Narinig mo ang piling ko, Norma. Huwag na huwag mong ipagsasabi kahit kanino na nakita mo may iniingatan akong manika rito sa loob ng ating kwarto. Oo, Zaldi. Kapag sinuway mo ko, kapag may ibang taong nakaalam tungkol sa aking manika,
malilintikan ka sa akin. O baka mapatay kita. Malaking takot kong may masamang mangyari sa akin, Sir Wilmore. Sinarili ko na lamang ang nalantad sa aking malagim na sekreto ng asawa ko. Pero sa pagdaan ng mga araw, naging desidido si Saldi na makapaghiganti sa pamilya ng mga taong labis niyang kinamumuhian. Step? No. Step? Good morning, cute na batang babae. Huh? Ako po bang kinakausap nyo? Oo, ikaw lang naman ang cute dito. Anong pangalan mo? Aubrey po. Dito ka ba nakatira? Opo. Sino mga magulang mo? Si Joel po ang daddy ko. Si Norma naman po ang mami ko. Bakit po kayo napangiti? Ako naman si Salty. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Pwede po. Kaya lang, hindi ako pwedeng lumapit sa inyo eh. At di rin po kayo pwedeng papasukin sa bakuran namin. Kasi sinasara po ni na daddy at mommy at nilalak ang gate kapag umaalis sila. At kapag naiiwan po ako mag-isa rito sa bahay namin. Nakita kong umalis ang parents mo, kaya lumapit ako rito. Kasi may gusto sana akong ibigay sa'yo. Eto. Manika? Oo, Aubrey. Imported to. Nakakakilos at nakakapagsalita. Kaya pwede mong kausapin at makalaro. Ibibigay niyo po sa akin? Oo naman. At hindi ko nababawiin sa'yo. Sa kondisyong hindi mo ipapaalam sa ibang tao. Kahit sa mga magulang mo. Payag ka ba? Sir Wilmore, dahil sa pagkasabik ng magandang manika, sumang-ayon ang 8 taong gulang na anak ni Norma at Joel na ilihim kahit kanino ang ibinigay sa kanya ni Saldi. At kapag nagsosolo ang bata sa bahay nila, nakikipaglaro siya sa manika. Ang galing-galing mo. Madalas ako ang taya sa laro natin kasi kahit saan ako magtago nakikita mo ako eh. Aubrey? Naku, dumating na sina Mommy at Daddy. Stop muna laro natin Di ka sa room ko. Itatago muna ulit kita. Hindi ka dapat makita ng iba. Baka bawiin ka sa akin eh. Pinangatawanan ng anak ni Norma at Joel na ilihim sa kanila ang iniingatan nitong manika. Kaya naghalo ang pag-alala at pagkabahala ng mag-asawa sa kanilang nag-iisang anak. Nararamdaman ko, Joel. May problema tayo kay Aubrey. Naninibago nga ako sa kanya eh.
Bago tayo dumating kanina, parang may kinakausap siya sa loob ng bahay. Pagpasok natin, hindi siya sumalubong sa atin na gaya ng dati niyang ginagawa. At nagkulong siya sa kwarto niya. Bubuksan ko sana ang pinto pero nakalak. Bagay na hindi naman niya dating ginagawa. Kaya, ayun, kinatok ko. Nang lumabas siya, tanungin natin, wala naman daw siyang kinakausap. Naglalaro lang daw siya mag-isa. Pero parang hindi siya mapakali. At halatang hindi siya nagsasabi sa atin ng totoo. Joel, baka may kalaro si Aubrey na hindi natin nakikita. Inakala ni Norma at Joel na nakakatuwaan at pinaglalaroan ang anak nila ng maligno, Sir Wilmore. At lalo pang nadagdagan ang takot ng dating kaklase ko sa high school nang makita niya si Saldi sa labas ng kanilang bakuran. Zaldi. Norma, Anong ginagawa mo rito sa labas ng bakuran namin? nakalimutan mo na ba? May banta ako na 10 taon nang nakakaraan. Maghihiganti ako sa inyong lahat na may malaking atraso sa akin. Zaldi, Narito ako upang bigyan ng katuparan ang aking banta, Norma. Lahat kayong may malaking atraso sa akin ay makakatikim ng lupit at bagsik ng aking paghihiganti. Joel! Joel! Norma! Oh, bakit parang takot na takot ka? Si Zaldi, nasa labas ng bakuran natin. Ikaw? Ako nga, Joel. Anong ginagawa mo rito? Nagbabanta siya, Joel. Maghihiganti raw siya sa atin. Nagkatuluyan pala kayo? At nagkaanak na. Zaldi, nananahimik na yung pamilya namin. Malaki ang atraso niyo sa akin. Wala kaming kasalanan sa'yo. Nakulong ako. Nasira ang buhay ko dahil sa inyo. Binasted mo ko, Norma. Dahil na rin sa masamang pag-uugali mo. Wala kang dapat ipagiganti sa amin. Muntik mo na akong pinatay nung nag-away tayo, Joel. Ikaw ang nag-umpisa nung away natin. Hindi ko makakalimutan ang malaking atraso niyo sa akin. Kaya dinamay mo si Mark sa iyong paghihiganti. Ikaw ang may kagagawan sa pagkamatay ng pinsan ko. Hulaan niyo at tumanda kayo. Dahil ang nangyari kay Mark ay malamang sapitin din ninyo. Lalo raw natakot sina Norma at Joel nang lumayo sa kanila si Saldi na humahalakhak habang nanlilisik ang mga mata, Sir Wilmore. At kinagabihan din ng araw na yon ay nagbalik ang asawa ko sa labas ng bahay ng pamilyang kanyang paghihigantihan. Panginoon! Maaasahan ka talaga, Dolo. Nagsagawa lang ako ng matinding konsentrasyon na utusan na kitang lumabas ng bahay. Madali lang naman ako makapaglabas-pasok sa bahay ni na Aubrey, Panginoon. Lalo pa ngayong umalis silang mag-anak para humingi ng tulong ang mag-asawa sa kapitan ng barangay. Kahit naman kanino sila lumapit, walang makakatulong sa kanila. Walang makakapagligtas sa kanila sa kamatayan.
At walang sino mang maaaring puminsala sa'yo. Dahil ako lang ang nakakaalam ng kahinaan mo. Ang mahalaga na susunod mo ang lahat ng utos ko. Nakapasok ka na sa bahay ng pamilyang paghihigantihan ko. Nakuha mo na ang pagtitiwala. Napaamo mo na ang batang babae nang walang kamalay-malay ang kanyang mga magulang. Wala kang utos na hindi ko sinusunod at hindi ko susundin, Panginoon. Dapat lang. Dahil sa kapangyarihan ko kaya ka nagkaroon ng buhay. Kaya ngayong gabi muli ka magsasabog ng lagim. Muli kang papatay. Iisa-isain mong patayin ang pamilya ni Norma. Wala kang ititirang buhay sa kanila. Lingid kay Saldi, pag-alis niya sa aming bahay, Sir Wilmore, palihim ko siyang sinundan. Kaya narinig ko ang maligim na iniutos niya sa manika sa labas ng bakuran ni Norma. Pero nanginig ako sa malaking takot ng pagpasok ng manika sa loob ng bahay. Nakita ako ng asawa ko sa aking pinagkublihan. Zaldi, nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo ituloy ang masamang balak mo sa pamilya ni Norma. Maawa ka sa kanila, matakot ka sa Diyos. Gaga ka. Ganyan nga, Dal. Tama ang ginagawa mo. Kapag pumapasok sina Mommy at Daddy dito sa room ko, magtatago ka sa ilalim ng kama ko para hindi ka nila makita at para makakapaglaro pa tayo. Kaya, laro ulit tayo ng kilitian. Lingid sa batang babae, Sir Wilmore, nagduda na ang mga magulang niya na may inililihim ang kanilang anak. Kaya matapos silang magkunwaring natutulog, na maingat silang lumabas sa kanilang kwarto at dahan-dahang lumapit sa kwarto ni Aubrey. Hindi ako papatalo sa iyo sa kilitian. Naririnig mo, Joel? Oo, Norma. May kinakausap si Aubrey sa loob ng kanyang kwarto. Nakalak ang pinto. Walang problema. Hinanda ko ng duplicate key ng pinto nitong kwarto niya. Maingat at dahan-dahang binuksan ni Norma ang pinto ng kwarto ng anak niya, Sir Wilmore. At nayanig silang mag-asawa nang tumambad sa kanila si Aubrey, nakatabi ang isang manikang nakikipaglaro sa kanya. Aubrey! Mommy? Daddy? Lumayo ka sa malignong yan, Aubrey. Daddy, hindi po malignong kalaro ko. Maligno yan, Aubrey! Dahil nakakakilos siya. At malamang yan ang manikang napapabalitang pumapatay dahil sa kagagawa ni Zaldi. Si Tito Zaldi po? Kilala mo siya?
Siya pong nagbigay sa akin itong doll. Mabilis na lalapitan daw sana ni Joel ang kanyang anak upang ilayo sa panika Sir Wilmore. Pero hindi siya nakalapit dahil naglabas ng patalim ang manika at tinutukan sa liig si Aubrey kasabay ng pagpasok ni Saldi sa loob ng bahay. Magaling ang ginawa mo, Dolo. Parang naistatwa mga magulang ng batang yan nang tutukan mo siya ng kutsilyo sa leeg. Sinusunod ko lang ang utos mo, Panginoon. Saldi, kung ikaw ang kinikilalang Panginoon ng malignong yan, utusan mo siyang huwag sasaktan ng anak ko. Sa akin mo ibunto ng galit mo, Saldi. Huwag sa pamilya ko, lalo na sa anak ko. Sorry, Norma. Joel. Sorry na lang kayo. Inutusan ko ng pumatay ang alipin kong manika. Pumapatay ka, Dal? Aubrey, pumapatay ako. At uunahin kong patayin ang mga magulang mo. Gaya ng utos sa akin ng Panginoon ko. Nagbago ang isip ko, Dolo. Unahin mong patayin ang batang yan para masaksiyan ng kanyang mga magulang ang pagkamatay ng kanilang anak. Para lalong maging masakit ang paghihiganti ko sa kanila. Patayin mo na si Aubrey. Huwag, Dal. Friends tayo. Huwag mo akong patayin. Aubrey! Maawa ka sa akin. Sa pagiyak daw at pagmamakaawa ni Aubrey, natigilan ang manika Sir Wilmore. Bagay na labis na ipinanggit-git ni Saldi. Ano pang hinihintay mo, Dolo? Sundin mo na ang utos ko. Patayin mo na si Aubrey. Patayin mo na siya. Panginoon, hindi ko maatim patayin ang aking kaibigan. Hangal! Halika, Aubrey. Bitiwan niyo po ako dito, Saldi. Panginoon, bitawan mo ang kaibigan ko. Huwag mo siyang saktan. Hangal ka, Dolo. Kung hindi mo maatim patayin ang batang to, ang mga magulang niyan tudasin mo. At ako ang totodas kay Aubrey. Sir Wilmore, habang hindi raw makakilos sa malaking takot sina Norma at Joel, sinakal ni Saldi si Aubrey. Buong lakas na piniga ang liig nito. Kaya hindi makahinga ang bata na halos tumirik na ang mga mata. Pero bago siya tuluyang dalagutan ng hininga, lumundag ang manika at tinarakan ng patalim sa liig si Saldi. Kaya agaw buhay itong napahandusay. Hangal ka, Dolo. Patawad, Panginoon. Hindi mo ako dapat trinaitor. Dahil ang kamatayan ko ay magiging kamatayan mo rin. Matapos daw malagutan ng hininga si Saldi, nabuwal rin na wala ng buhay ang manika Sir Wilmore. Kasunod yon, pinuntahan ako ni Norma at Joel at ipinaalam nila sa akin ang malagim na sinapit ng asawa ko.
Ilang araw matapos akong mabiyuda, nabalitaan ko na lamang na ipinagbili na ng pamilya ni Norma ang kanilang bahay. At hindi ko na nalaman kung saan sila lumipat ng tirahan. Ako may lumipat rin ng tirahan at nagsikap mabuhay ng maayos sa kabila ng aking pag-iisa. Hanggang dito na lamang po at sana kinapulutan ang aral ng iba ang kakilakilabot na kwento kong tunay na nangyari dahil sa isang pumapatay na manika. You're singing that song again, Lola? Paano kayo nakatayo mula sa wheelchair ninyo? Wala na akong sagot na makukuha. Matulog ka na! Japanese doll. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sitio Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan. Sitio Bangungot. Magandang gabi po, Sir Wilmore. At sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takipsilim. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nika. 41 years old, isang kasambahay dito sa Carmona, Cavite. Taong 2020, nang mangyari ang kahindik-hindik kong karanasan sa loob ng isang antikong bahay sa Balete Drive, New Manila. 18 anyos lang ako noon nang alukin ako ng maging stay-in na yaya o caregiver sa isang matandang babae na may lahing Hapon. Ikaw ba si Josie? Ako nga po, Sir Arnie. Nirefer ka sa akin ng dating hardinero ng Papa Shintaro ko. Magaling ka ba mag-alaga ng matanda? First time ko po mag-aalaga ng matanda, Sir Arnie. Puro bata kasi ang inaalagaan ko sa Makati. 95 years old na si Lola Ashira. Pero matino pa ang pag-iisip niya. Yun nga lang, hirap na maglakad kaya naka-wheelchair na. Available and willing ka bang alagaan ng lola ko sa loob ng 2 weeks? 2 weeks? 2 linggo lang pala. Oo, 2 weeks lang. Bali, 15,000 para sa 2 linggong pag-aalaga. Stay in, walang uwian. Dito ka matutulog sa bahay na to. Aalagaan mo lang yung lola ko. 15K yung ibabayad ko sa'yo. 15,000, sir? Kaya mo ba? Kakayanin, sir. Ang tanong, gusto mo ba? Gustong-gusto po, sir. Dala ng pangangailangan ko sa pera noon. Hindi na ako nag-inarte pa, Sir Wilmore. Umuo ako sa offer ni Sir Arnie kahit na hindi ko pa nakikita ang matandang aalagaan ko. Umuwi ako agad noon sa bahay namin sa Singalong at kumuha ko ng mga gamit at damit ko. Nagsimula akong maging yaya ni Lola Hashira noong sumunod na araw. Tandang-tanda ko pa. Lunis ako nagsimulang mamasukan doon. Akari wo tsukemasho bonbori ni.
Hona wo agemasu momo no hana. Konin bayashi no fuetai ko. Kyou wa tanoshii hinamatsuri. Odari sama to hinasama. Futari narande sumiasigao. Oyome ni irashita ne sama ni. Yoku ni takanzo no shiroi kao. Magandang umaga po. Josie, kanina pa kita hinihintay, ha? Ay, kilala niyo po ako? Ibinigay na ng apo ko ang pangalan mo kagabi pa. Kanina ka pa ba nakatayo dyan sa may gate, Josie? Opo. Natulala po ako sa ganda ng boses ninyo, Lola. Halika rito. Samahan mo ako sa garden. Hashira ang pangalan ko. Haponesa ang aking ina. Pilipino naman ang aking ama. Pero dito na ako ipinanganak sa Pilipinas bago pa naganap ang unang digmaan. Ay, ganun po ba? Nagalmusal ka na ba? May pagkain sa loob. Iakyat mo muna ang mga gamit mo sa kwarto mo. Tapos ay balikan mo ko rito sa garden. Unang kita ko pa lang kay Lola Hashira ay hindi ako agad makapaniwala na 95 years old na siya. Para siyang mahinhing nanay kung magsalita. At napakaganda niya. Makapal pa rin ang kanyang mahabang buhok. At nagniningning pa rin ang kanyang mga singkit, ngunit bilugang mga mata. Napakakinis ng maputi niyang kulubot na balat. Sa totoo lang, Sir Wilmore, mukha siyang Jisha. Naging maganda ang pakikitungo sa akin ni Lola Hashira. Kaya parang naisipan kong alagaan na lang siya ng pangmatagalan. Masarap siyang kausap at napakatalino niya pa. Masaya siya kapag sinusuklayan ko ang mahaba niyang buhok habang nagmemeryenda kami sa garden. At para akong batang hinihele kapag kumakanta siya ng isang lumang awiting Hapon. Akari o tsukemasu bonbori ni Ohana o agemasu momo no hana Gonin bayashi no fuetai ko Kyou wa tanoshii hinamatsuri. You're singing that song again, Lola? Arnie, Apo, what brought you here? Akala ko may business meeting ka sa Korea. I brought you a gift, Lola. Isang truck ang pumasok sa loob ng malaking parking lot ng mansyon ni Lola Hashira. 5 lalaki ang nagbaba mula sa truck ng isang itim na antigong cabinet. Sa itsura pa lang nito, mararamdaman mo mula pa sa sinaunang panahon ito nang galing. Sobrang bigat ng cabinet nang tumulong ako sa pagbuhat nito papunta sa kwarto ni Lola Hashira. Nang makaalis ang truck at ang mga delivery boys, ay agad kong tiningnan ang antigong kabinet ng malapitan.
May nakita akong maliit na papel na nakadikit sa gitna ng malaking cabinet na itim. Parang isang selyo. Binasa ko ito bago ko tinanggal. Aite imasen kono kyabineto wanorowa rete imasu. Ano kayang ibig sabihin nito? Tsaka, ano kayang laman nito? Marahang kong binuksan ang cabinet pero nahirapan ako, Sir Wilmore. Parang may pumipigil na puwersa mula sa loob nito. Tinignan kong muli ang papel na tinanggal ko mula dito at idinikit ko sa salamin ng tokador ni Lola Shira. Nagpasya akong wag nang pakialaman ang cabinet. Pero nang akmang palabas na ako ng silid, ay bigla itong bumukas ng dahan-dahan. Dahan-dahan kong binalikan ang cabinet at laking gulat ko nang makakita ko ng isang lumang manika na puting-puti ang mukha at itim na itim ang buhok. Mukha itong Baby China. Isang antigong Japanese doll ang laman ng malaking itim na cabinet. Isang manika na nakadamit ng kimonong itim. Medyo may mga lamat na ang porselana nitong mukha. Mukha itong 3 taong gulang na batang babaeng Haponesa sa tangkan nitong 3 feet. Sa unang tingin, nakakatakot ang itsura nito dahil sa kalumaan. At hindi ito tipikal na manika na parang Barbie doll. May misteryong nakatago sa mga mata nitong manikang nakita ko. Itim na itim ang mga mata niya. Pero imbis na lamunin ng takot, ay lalo akong nahalina na kunin ang manika. Hindi kasi ako nabilhan ng mga magulang ko ng manika nung bata pa ako. Kaya siguro ganun na lang ang pagkamangha ko sa manikang tumambad sa akin. Kinuha ko ito at nagulat ako sa bigat nito. Para akong kumarga ng maliit na bata. Ang ganda mo naman. Anong pangalan mo? Tanashi desu ke? Shite asabimashou. Tanashi desu ke? Shite asabimashou. Tanashi desu ke? Shite asabimashou. Munti ko nang maihagis ang manika nang bigla itong nagsalita. Nagsasalita ka pala? Malungkot ka ba? Tara, laro tayo. Halos mapatili ako sa gulat nang makita ko si Lola Hashira na nasa tabi ko na. Kasama niya ang apo niyang si Sir Arnie na may hawak na mga papeles. Oh, Josie, bakit parang gulat na gulat ka? Sorry po, Lola. Pinakailaman ko tong cabinet na regalo sa inyo ni Sir Arnie. Gusto ko lang sanang linisin. Kaso nakita ko po itong manika. Josie, that belongs to my lola. Hindi sa'yo ang manikang yan. Pero kinakausap ng manika si Josie. Gusto yatang makipaglaro sa kanya. Dahil yun ang kahulugan ng sinasabi niya. Kanasi desu ka? Malungkot ka ba? Kite, asubimashou. Tara, laro tayo. Lola, enough of this nonsense.
Pirmahan nyo na itong last will testament nyo para maibigay ko na sa lawyer nyo. Arnie, hindi pa ako desidido kung kanino ipapamana ang mga ari-arian ko. Let the lawyer wait. I am paying him to take care of that. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon ng last will ko. Sige na, umalis ka na. Baka malate ka pa sa flight mo to Korea. Ay nako Lola, bahala ka nga. Padabog na umalis sa kwarto si Sir Arnie. Nagbati dito sa gate at timbagang nagbilid sa akin. Hoy, makinig ka sa akin, Josie. Sa susunod, huwag kang nakikialam sa mga gamit ng lola ko, ha? And make sure na palagi siyang nasa kwarto niya magmula ngayon. At yung manyika na hawak mo kanina, itabi mo palagi sa pagtulog niya. Gawin mo yung sinasabi ko kung gusto mong bayaran kita ng 15,000. Opo, Sir Arnie. Sige na. Ikulong mo na yung matanda sa kwarto niya. Bakit ko po ikukulong ang lola niyo sa kwarto niya? Bakit? Dahil kailangan. Nangilabot ako sa mga sinabi ni Sir Arnie. Parang may masama siyang balak sa sarili niyang lola. Iba ang kutob ko nung pinipilit niyang papirmahin sa papeles ang lola niya. Atat na tat siyang makuha ang gusto niya. Pero kung ano man yon, hindi pa malinaw sa akin na nung araw na yon. Bumalik ako sa kwarto ni Lola Shera pagkatapos kong isara ang gate. Nagulat na lang ako nang makita ko si Lola na nakatayo sa harapan ng salamin ng tukador niya. Hawak ang papel na tinanggal ko sa cabinet. Ay, teimasen. Kono cabinet to wanoro wa reteimas. Lola, paano kayo nakatayo mula sa wheelchair ninyo? Josie, saan galing ang papel na ito? Nakadikit po yan kanina sa gitna ng cabinet. Bakit po? Parang alam ko na kung saan galing ito. Hindi ko alam na makikita ko ito. Totoo pala ang kwento ng mga tinuno ko. Bakit mo binuksan ang cabinet? Pasensya na po, Lola. Ang totoo po, na-curious lang po talaga ako sa laman ng cabinet eh. Kaya ko po binuksan. Sorry po. Do not open. This cabinet is cursed. Po? Yun ang kahulugan ng Japanese na nakasulat sa papel. Kanashi desu ke? Shite asabimashou. Ha? Ano yun? Hahabulin ko sana yung batang tumakbo pababa ng hagdanan. Pero biglang nahimatay si Lola Shira. Lola! Binuhat ko siya at inihiga sa kama niya. Putlang-putla si Lola habang pilit kong ginigising ito. Kanashi desu ke? Shite asabimashou. Napatili ako sa gulat nang makita ko ang manikang nakatayo sa tabi ko. Iba na ang itsura nito. Nakangiti ang manika, Sir Wilmore. Nakabuka na ang bibig nito at ayaw tumigil sa pagsasalita. Kanashi desu ke? Shite asabimashou. Kanashi desu ke? Shite asabimashou.
Palakas ng palakas ang boses ng manika. Sa takot ko, binuhat ko ito at idinapa sa kama. Nakasubsob ang mukha nito sa kanang binti ni Lola Shira. Nililis ko ang kimono na suot nito para tanggalin ang baterya sa likod na nagpapatakbo ko sa manika. Nang hilakbot ako nang makita kong walang baterya ang manika. Gawa sa purong silikon ang katawan at mga braso nito. Napatras ako nang maramdaman kong para akong humahawak ng katawan ng totoong bata. Lola! Napano po kayo? Ang binti ko! Nasipa ni Lola ang manika sa sahig dahil sobrang sakit ng binti niya. Nang hilakbot ako, nang makita kong may ukana ang binti ni Lola. May kumagat sa binti niya. Tapyas ang laman sa binti. May kumagat sa binti ko. Lola, wala po. Wala pong Napatili ako nang makita ko ang manika. Naduguan ang bibig. At nang lapitan kong maigi ito, nakakita ko ng malaking tapyas ng laman sa bibig nitong nakabuka na ngayon. Ang manika! Hilaiyo mo sa akin ang manikang yan. Hilabas mo! Itapon mo! Opo, Lola. Itatapon ko na po. Pero bendahan muna natin ang sugat niyo. Mamaya na. Itapon mo muna ang manikang yan. Okay po. Sandali lang. Dito muna kayo. Buhat-buhat ang Japanese doll ay tumakbo ako pababa ng mansyon. Lumabas ako ng gate at naghanap ng basurahan. Nakakailang tanto ang nalakad ko sa New Manila bago ako nakakita ng pwedeng pagtapunan ng manika. At nang maitapong ko ito, ay agad akong tumakbo pabalik sa mansyon. Padapit hapon pa lang noon, pero parang napakadilim na ng mansyon pagdating ko. Madilim at napakatahimik. Agad akong umakyat sa kwarto ni Lola Shira para gamutin ang sugat niya. Pero hindi ko ito natagpuan sa kama niya. Nandun ang wheelchair niya, malapit sa kama pero wala siya sa loob ng kwarto. Tanging dugo ang kobrekama at kumot na puti na lang ang nadatnang ko. Nilamon ako ng nerbiyos. Mabilis kong hinanap si Lola Shira sa buong bahay. Binuksan ko ang lahat ng silid sa second floor. Pero wala siya. Nagpunta ako sa kusina sa ibaba. Wala siya. Lumabas ako sa likod bahay. Wala rin si Lola doon. Hinanap ko siya sa garden. Pero wala rin siya doon. Lola! Lola Shira! Nasaan kayo? Lola! Saan po kayo nagpunta? Magpakita kayo sa akin! Lola! Napilitan akong lumabas ng gate para hanapin siya sa kalye. Pero inaabot na ako ng 10:10 ng gabi. Wala akong Lola Shira na nakita sa bawat kalye ng Balite Drive. Umuwi ako sa mansyon na takot at balisa. Anong sasabihin ko kay Sir Arnie kapag hindi ko nakita si Lola? Diyos ko, Lola. Saan kayo nagpunta? Lunggagi akong umakyat sa second floor
at muli akong bumalik sa kwarto ni Lola Shira. Pero naagaw ang atensyon ko nang malakas na hangin mula sa balkonahe na nakabukas ang mga salaming pintuan. Nung ko lang napansin na may balkonahe pala ang ikalawang palapag ng bahay. Pumunta ako sa balkonahe at sumilip sa ibaba. Akari otsuke maso bonborini o hana o ake maso momono hana gonin bayashi no fuetai ko kyou wa tanoshii na matsuri. Lola? Boses ni Lola Hashira yun ah. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng boses. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kwarto ni Lola Hashira. Odairi sama to hinasama futari narande sumangsingao oyama ni irashita ne sama ni Hyoku nita kanjo no shiroi kao. Biglang namatay ang kuryente. Pumunta ako sa silid ng alaga ko. Pero wala si Lola Shira sa loob ng madilim na kwarto. Sinindihan ko ang kandila sa kandelabra sa tokador at laking hilakbot ko nang makita kong may mga paa na sumampa papasok sa nakabukas palang antigong kabinet. Dahan-dahan kong nilapitan ang kabinet pero mabilis itong sumara. Diyos ko! Akai otsuke maso bonborini o hana o hage maso momo no hana gonin bayashi no fuetai ko kyou wa tanoshii na matsuri. Lola! Kayo ba yan? Dinig na dinig ko ang pagkanta ni Lola Shira mula sa loob ng kabinet. Pero nang buksan ko ito, binulaga ako ng itim na manika na itinapong ko sa labas ng mansyon. Kumakanta ang manika, Sir Wilmore. Kaboses na kaboses ito ni Lola Shira. Josie! Lola! Nang hilakbot ako nang makita kong nakatayo sa pintuan si Lola Shira. May dalang puting kandila. Mabilis itong naglakad papunta sa kama niya at umupo habang nakatitig sa akin. Lola, saan kayo nanggaling? At paano? Bakit? Bakit kayo? Pagpapastili ka, Josie. Takot na takot ka. Bakit nakakalakad na kayo? Bakit hindi siya ang tanungin mo? Tumuro si Lola sa tukador. Napatili ako nang makita ko ang manikang nakaupo sa harapan ng tukador. Nakangiti sa salamin. Lola, itinapon ko ng manikang yan tulad ng pinag-uutos niyo sa akin. Paano nakabalik dito ang... Matulog ka na. Maya-maya,
magbabalik na rin ang kuryente. Kumusta po ang binti niyo? Matulog ka na! Nagulat ako sa malakas na sigaw ni Lola Shira. Wala na akong nagawa kundi ang lumabas ng kwarto niya. Pumunta ako agad sa kwarto ko at nagsindi ng kandila. Sinarado ko ang pintuan ng silid. Takot na takot ako. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Gusto ko na sanang tawagan si Sir Arnie na gusto ko nang umalis ng mansyon dahil sa mga kababalaghang nangyayari. Pero wala akong cellphone noong mga panahon na yun. Dahil sa hindi ako makatulog sa kwarto ko, nagpasya akong magpaumaga sa may swing na nasa garden. Sumapit ang kinabukasan. Nagising na lang ako nang maramdaman ko ang malamig na kamay ni Lola Shira na tinatapik ang mukha ko. Kanashi desu ka? Kitte, asabimasho. Kanashi desu ka? Kitte, asabimasho. Kanashi desu ka? Kitte, asabimasho. Lola, ikaw ba yan? Kaboses na kaboses ni Lola Shira ang manika. Paulit-ulit itong nagsasalita na parang di bateryang laruan. Sa takot ko, naitula ko ang matanda. Pero imbes na magalit ito ay parang 3 taong gulang na batang tumakbo ito paakyat sa second floor. Kanashi desu ka? Kitte, asabimasho. Kanashi desu ka? Kitte, asabimasho. Kanashi desu ka? Kitte, asabimasho. Lola, saan ka pupunta? Natulala ko sa bilis ng takbo ng matandang alaga ko. Mabilis pa ito tumakbo sa pinakamaliksing bata na naalagaan ko sa Makati. Lola, sandali lang! Saan ka na naman pupunta? Hinabol ko si Lola Shira hanggang sa makarating kami sa balkonahe sa second floor. Saan ka na naman pupunta? Pagdating niya doon, ay mabilis siyang humarap sa akin at pangiting nagsabi ng... Malungkot ka ba? Tara, laro tayo. Mabilis na sumampa si Lola Shira sa balustre sa balkonahe at mabilis itong tumalon pababa sa garden. Lola! Wag! Basag ang bungo ni Lola Shira. Nang dungawin ko ito mula sa balkonahe, patakbo akong bumaba pero may humarang sa hagdanan. Ang manika. Ay, sa demonyo ka, manika ka! Demonyo ka! Kanashi desu ka? Kitte, asabimasho. Kanashi desu ka? Kitte, asabimasho. Kanashi desu ka? Kitte, asabimasho. Sa sobrang inis ko sa manika, ay binuhat ko ito at itinapon sa balkonahe. Sadsad ang mukha nito sa simento. Pero nahintakutan ako nang makita ko itong dahan-dahang tumayo. Kumaripas ako ng takbo at pinuntahan si Lola Shira sa ibaba. Patay na ito ng pulsuan ko.
tumawag ako agad ng ambulansya. Dead on arrival si Lola sa ospital. Ikaw ba ang yaya ng mama ko? Ako nga po, Sir Shintaro. Ako po ang inupahan ng anak ninyong si Sir Arnie na magbantay sa nanay ninyo. Paano napunta ang itim na cabinet sa kwarto ng mama ko? Iniregalo po ni Sir Arnie kay Lola Hashira. Alam mo bang cursed ang cabinet na yon na nanggaling pa sa mga ninuno namin? Cursed? Galing ang cabinet sa mga ninuno ninyo? Sinumpa ang cabinet na yon. Doon namatay ang lola ng lola ko sa tuhod nang ikulong siya doon ng kanyang malupit na ama. Kasama ng lola ko sa tuhod ang paborito niyang manyik ang pinangalanan niyang Maho no Yosei. Maho no Yosei? Oo. Yun ang pangalan ng manyika. At kasama itong nabulok sa loob ng cabinet nang mamatay doon ang lola ng lola ko sa tuhod na si Yowai. May namatay kayong kamag-anak sa loob ng cabinet? Bakit ibinigay ni Sir Arnie ang cabinet sa mama ninyo? Para patayin siguro ang lola niya. Hindi ko alam. Wala na rin nakakaalam kung bakit nga ba. Bakit hindi niyo tanungin ng anak ninyo, Sir Shintaro? Kahit tanungin ko ang anak ko si Arnie, wala na akong sagot na makukuha. Patay na rin siya. Po? Plane crash. Namatay siya sa sumabog na eroplano sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas mula sa Korea. Anyway, ito ang bayad namin sa'yo. 30,000 dinoble ko na para sa... Hindi na po. Hindi ko matatanggap. Ang gusto ko lang ay makamtan ni Lola Hashira ang kapayapaan na para sa kanya. Salamat po sa lahat, sir. Uuwi na po ako sa amin. At magmula noon, ay hindi na muna ako tumanggap ng kahit anong trabaho, Sir Wilmore. Natroma ako sa sinapit ko sa loob ng ilang araw lang na pag-aalaga lang sa napakabuting si Lola Hashira. Kung saan man siya naroon ngayon, sana'y payapa ang kanyang kaluluwa. Isang bagay ang natutunan ko. Huwag mong bubuksan ang mga nakasarang bagay na hindi mo pagmamay-ari dahil hindi mo alam kung ano ang pwedeng idulot nito sa buhay mo. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Sana po'y nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli. Good luck sa YouTube channel ninyo. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoong may kapal. At ngayon naman, dumako na tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Ty Swifty 13, Margelina Venturina, William Maudok, Marites Carino, Sam Escobar, Kus, Maricar Bantiles, Ismath with Coach Mike, Lilian Menjola, Asia Altea Nazareno. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Rodeline Quaton at Cramel Castellano. Sabi ni Rodeline, lagi ako nakaabang kung may bagong kwento sa KT at SB. Ito kasi ang pangwala ng mga probs ko. Makikinig lang ako araw-araw sa mga bagong kwento. Thanks po sa inyo, Sir Wilmore. Ang narrator, from Ligo City po. Sabi naman ni Cramel, hello po, ang gaganda ng istorya ng mga kwento ninyo. Bago pa lang po akong nakikinig sa mga kwento ninyo pero lagi na po ako nakikinig sa mga kwento. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot,
Ito ang inyong lingkod, Wilmore Plopino, nagpapasalamat.